Muli po isang magandang umaga sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng Simbang Gabi. Ang ating pong punong tagapagdiwang ngayong umaga ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo po ang lahat. O come, all ye faithful, joyful and triumphant, to God be to For the King of angels, O come, let us adore Him. Let us adore Him. Oh God, let us adore Him. Christ the Lord. Others that be ready, benite, O Patres, benite, Satum videte, Rege Angelorum, benite adoremus, benite adoremus, benite adoremus Domine. O come, all ye faithful, joyful and triumphant, O come, to Bethlehem. For the King of angels, O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatilis sa iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baok na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo.
Hawig ang kwentong ito sa kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangiay, iyahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinaangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Manatili pong nakaupo ang lahat. Tinatawagan po namin ang mga pamilyang sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Adbento, ang pamilya ni Sister Irma Relesio, ang pamilya ni Chairman Monalisa Buenvenida, at ang pamilya ni Sister Rosemary Lamboon. Kandila ay ilaw sa lumpia, corona, asa ang pulot sa mundong naghihintay. Sa pagbawi ng kadiliman, kasalanay na hugasan, bagong buhay ang dulot. Siya saya ng kapastuhan, siya saya ng kapastuhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ipinuubaya po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay nangangailangan ng pagbabago. Inialay din po namin ang mga pangako ng mabubuting gawain. Basbasan mo po kami ng karampatang biyaya nang maisakatuparan namin ang mga ito. Nang sa gayon ay maging karapat-dapat kaming maging handog para sa iyong anak
na siyang naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto ngayon, partikular na sina Sister Erma Relicio and family, Chairman Mona Lisa Benvenita and family, Sister Rosemary Lambon and family. Loobin mong maging bukas palad kami lagi sa mga kapuspalan, sa mga duka at sawi. At naway maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari sa ibang tao habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa ngakang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang, kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang.
Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga tuwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling bibig. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo ang lahat. Magandang umaga po at maulan sa inyong lahat. Hindi ko alam kung Christmas party ngayon ng nagtatrabaho sa DPWH or kakalaya nyo lang, no? Sa nakakalaya lang sa inyo, at least magbagong buhay na kayo, no? Huwag na tayong bumalik pa sa kasalanan. Ito ang ibig sabihin ng Adbyento, magbalik loob sa Diyos. Kaya po iwasan ang kasalanan. Mga kapatid ko po kay Kristo, may isa po akong kwento, no? Na may matanda na nagsiselebrate ng kanilang 50th anniversary bilang mag-asawa.
Kapag 50, golden ba yan? Tama? Golden? Yan, no? Golden anniversary. Sabi ng kanyang asawang lalaki, no? Magsimba tayo, no? Maligo ka na, no? Magsimba tayo at suotin mo ang pinakamaganda mong damit. Since matanda na sila, siguro nagpakasal sila 40 years, no? 40 years old sila, plus 50. Ang tanda na, no? Kaya, in-expect natin na sila ay slow motion na, no? Mabagal maggalaw. Ang laki ay naunang bumihis at nagbihis talaga ng maganda. At since ang babae ay mahina na, no? Kakatapos lang maligo, akala ng lalaki siya ay tapos na maligo. Pagpasok ng lalaki, no, na sana sabihin niya na aalis na kasi magsimba pa sila first mass upang magpasalamat sa biyaya na sila ay magkasama. Alam mo, nagalit ang lalaki sapagkat parang nadama niya na hindi sinunod ng babae ang kanyang sinabi. Sabi ng lalaki, ano ba naman yan, no? Anniversary natin ngayon. Tignan mo yung damit mo. Kupas na, tapos gusot-gusot pa. Alam mo, sabi ng babae, anong gusot at kupas? Hindi pa ako nakapagbihis, no? Kaya, nalungkot, no? Nalungkot ang babae. Sabi nila, ay, hindi ka pa pala nagbihis, no? Magbihis ka muna. To make the story short, in relation sa ating ebanghelyo, ganun din, no? Kaya nung sinabi ng anghel kay Zacarias na si Elizabeth ay mabuntis, parang hindi siya naniwala. My God, itong asawa ko, no? Gusot-gusot na. Matanda na. And yet, maglilihi. At ako ay matanda na rin. Alam ko ng kapasite ko kung magkaanak kami or hindi. Kaya hindi siya naniwala sa Diyos. At anong ginawa sa kanya? Naging ano siya? Pipi at bingi, no? Sweet dreams na natutulog. Naging pipi at bingi siya. Kung titignan ninyo, walang imposible sa Diyos. Sa unang pagbasa, alam naman natin, no? Si Samson, pinanganak din, nilukuban din ng Espiritu Santo. Pero nung sabi ng Panginoon, huwag mo siyang painumin ng alak o ng inuming nakakalasing. At ganun din ang sinabi nung si Juan Bautista, no, ay pinaglilihi. Kaya po, mga kapatid ko po kay Kristo, walang imposible sa Diyos. Naalala ko noon, may kaklase ako, wala siyang, wala siyang anak. Ilang years na sila kasal, wala siyang anak. Pumunta na sila sa doktor, ganun pa rin, no? Until such time na pumunta sila, may panata sila, no, kay San Vicente Ferrer doon sa Talisay. At alam niyo, sunod-sunod ang kanyang panganganak dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan kay San Vicente Ferrer. Ganon din nung isang babae na doon sa Apo Island na walang anak dahil sa kanyang pananampalataya, doon po ay nagkaroon siya ng anak. Lagi niyong tandaan dahil sa pananampalataya, sabi ni St. Augustine, faith is to believe what you do not see. The reward of faith is to see what you believe. Kaya po sanang ating pananampalataya ay atin palalimin. Kung titignan ninyo, no, matanda na pero walang imposible sa Diyos. Kaya nabuntis si Elizabeth. Sino po dito ang 80 years old na? Pakitaas ng kamay. Wala, no? Mga bagets ang tao dito ngayon, no?
nahihiyang tumaas ng kamay. Feeling mga mga millennials, no? Hindi na po kayo millennials. Ang iba dito ay, anong tawag sa inyo? Bilinnial, no? May linya na yung mga pisngi ninyo. No? Punot-punot na. Ganun naman ang buhay ng tao. Kaya po huwag ninyong isipin na palagi tayong bata. Kaya palagi tayong maghanda. Palagi sana ang Diyos ay nasa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At ito ang sabi, huwag painumin, no, ang bata, no? Or huwag uminom ng alak. Ibig sabihin sa mga nagbubuntis diyan, no, na mahilig mag-happy-happy, sana huwag kayo palaging uminom. Kasi kung ano daw ang natitake ng nanay ay binabahagi sa bata. Kaya po ang bata, maliit pa lang lasinggero na dahil pinapainom na ng nanay. At ito pa, no, na-share ko na to, especially during baptism, na sana ang mga nanay palagi, no, sa pagbibinyag, ang nanay ay palaging magiging aktibo, or ang tatay or ang nanay ay magiging, tawag nito, sila yung maghahanda upang ang bata ay lumaking may pagmamahal at takot sa Diyos. Kaso lang, minsan hindi nagagampanan ng mga nanay. Kumukuha pa ito ng tinatawag nating ninong at ninang, isang kadamakmak na ninong at ninang, no? Na sana pinipili natin ang ninong at ninang upang gumabay sa ating mga anak, upang siya ay lumaking mabait na bata. Kaya po sa mga nanay, sa mga tatay, dapat gampanan din ninyo, no? More on family ngayon ang ating ebanghelyo. Kahapon pa, no? Si Jose. Ano ba si Jose? Isang huwarang tatay. Kaya po sa mga tatay, maging responsable tayo sa ating mga anak. Sa mga nanay, ganun din sana tayo. Huwag po tayong tawag ito, maging lax sa ating dapat gampanan sa ating mga anak. Sino ditong kumpleto ngayon na family? Kumpleto, may nanay, may tatay, may mga anak. Wala? Sarap magtulog siguro, no? Kasi umuulan. Lagi niyong tandaan, ang pamilya na palaging nananalangin ay binibigyan ng biyaya. Katulad sa ating ebanghelyo. Ito po si Elizabeth at si Zacarias, palagi silang nananalangin, kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Noong unang panahon kasi, kapag wala kang anak, no, ibig sabihin ay pinaparusahan ka or sinumpa ka. Kapag may anak ka, ibig sabihin may biyaya, no? Blessings. Pero ngayon, ang mga babae, kapag nabuntis, para sa kanila, punishment. Kaya minsan, ang mga babae, nagpapalaglag. Pinapalaglag ang sanggol sa sinapupunan. Lagi niyong tandaan yan. Ang pinaka-safe daw na lugar para sa bata ay sinapupunan ng kanyang ina. Pero paano mo nasabi na safe yan kung ang sarili mismong ina ang papatay sa kanya? Yan daw ang pinaka-worst na tao sa mundo. Yung papatayin ang batang sa kanyang tiyan na walang kalaban-laban. At yan po ay mortal sin, ang tinatawag na abortion. Sasabihin, ilang months pa lang naman kahit na buhay na yan. Every time na kayo'y nagbubuntis kahit one way, buhay na yan. Napaka-importante ang buhay. Kaya po sa mga tao, no, na nagbubuntis ngayon, kayo'y pinagpala.
blessing galing sa Diyos niyan. Naalala ko nung na-assign ako sa Casian, Palawan, doon sa isang isla may nakausap ako sapagkat doon ako kumakain sa tuwing nandoon ako sa kanilang isla. Anong sabi niya? Alam mo, Father, ang dami-dami kong anak. Ang last na anak ko, galit na galit ang kanyang mga kapatid. Ayaw ng kanyang tatay. Pero ngayon, kung sino pa ang bunso, siya pa ang tumutulong sa akin. Nakita ninyo? What if kung pinalaglag yun? Baka walang tutulong sa kanya. Sa dami-dami niyang anak, baka walang tutulong kahit isa. Kaya po, huwag ninyong isipin na pabigat ang bata sa inyong buhay sapagkat ang bata ay palaging isang biyaya. Kaya po, nagsiselebrate tayo ng Pasko dahil sa isang bata, ibinigay ng Diyos sa atin, Emmanuel. Ang ibig sabihin, na sa atin ang Diyos. Kaya po, napakaganda na tatanggapin natin si Kristo sa ating mga puso. Kaya po sana linisan muna natin ang ating puso. Kung napapansin ninyo, ang Adbyento ay violate upang ihanda tayo sa pagdating ni Kristo. Sana, ang plano ko, nagpa-alarm ako, 3:45. By 4, magpapakonfess na ako. Pero hindi nangyari. Na-late pa ako. Sapagkat 12 na hindi pa ako makatulog. Kaya hindi po ako nakapagpakonfess. Baka bukas, sasabihin ko na lang si Willie, nakakatokin na lang ako. Pero lagi niyong tandaan, dapat tayo magbago. Kaya po paano tayo magbabago? Simulan sa bago matapos ang ating taon, kung hindi marinig ng pare ang inyong mga mga kasalanan upang tayo'y magbago. Kaya po mga kapatid ko po kay Kristo, sana huwag kayong magsawa sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagsasawa sa atin. Palagi tayong binibigyan ng biyaya. Alam na ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan sa buhay. Katulad ni Elizabeth at ni Zacarias. Sana tanggapin natin ng kalugod-lugod ang mga handog na ibinigay ng Diyos sa atin. At yung mga ibinigay sa atin, sana gamitin din natin para sa ibang tao. Once again, sweet dreams. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa Kanyang itinakdang panahon. Ang ating itutugon, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Maging tunay na instrumento nawa ng biyaya ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng pagbaling at pagtulong sa mga may hirap at kapuspalad. Manalangin tayo.
Panginoon, biyayaan mo kami. Pukawin nawa ng Diyos ang puso ng mga namamahala sa ating bayan upang maging totoo at bukas palad sila sa kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Gabayan nawang mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak tungo sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na arugain at mamahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Salubungin nawa ng Diyos kasama ng kanyang mga anghel ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang buong galak naming tanggapin si Jesus at maging tapat kami lagi sa iyo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Silent night, holy night, shining star, holy bright, radiant virgin, motherless child, holy infant soul, tender and mild, sleep in peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds stay at the side, glory stream from heaven above, heavenly hosts sing Alleluia. Christ the Savior is born. Magsitayo po ang lahat. Christ the Savior is born. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno langit at lupa, nagkalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sa lihi ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasalungan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Broderick na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Manalangin sumasalang sa mahinahon mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sunin ang loob mo. Dito sa lupa sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Ipakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kapag tayo po ay nakapila na, mangyari pong ibaba ang face mask, tanggapin sa pamamagitan ng kamay ang banal na katawan ng Panginoon at isubo po ito bago po tayo tumalikod sa altar. Kay bulong na ng mundo, hirap sa kulaan, lungkot. Kaya sama-sama tayo manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, inaan, pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Mahihirap, Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya tapat ng Pasko? Kung
bawat pamilya ay kaya pinalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ka, Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa ng bahay ng mga mahihina. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Morning light, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error bound, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, we honor praise, a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices, oh Lord, divine, all night, when Christ was born, oh Lord, divine, all night, divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh Lord, divine, all night, when Christ was born, oh night, divine, oh night, Magsitayuan lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa hain nagbibigay buhay sa pagunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para po sa ilang paalala. Sa darating po na linggo, December 20, ang oras ng ating mga misa sa umaga ay 4:30 a.m., yung simbang gabi po natin. Susundan ito ng misa Adviento sa ikawalo ng umaga. Ibig sabihin, wala po tayong alas 6 na misa sa umaga sa linggo. 4:30 a.m. at 8 a.m. ang misa sa umaga. Sa hapon naman ay wala tayong alas 5. Patuloy po ang oras ng simbang gabi sa alas 6 at alas 8 ng gabi.
Ang kulay ng kasuotan na ating isusuot sa ikalimang araw ng ating simbang gabi ay kulay asul or kulay blue. Inuulit ko po, bukas ang isusuot po natin ay kulay blue. Hinihikayat po ang lahat na magdala ng canned goods, noodles o anuman, atin po itong pagsasama-samahin at ating ibibigay sa mga higit na nangangailangan upang sila ay may mapagsaluhan ngayong darating na Pasko. Ang malilikom po ng mga goods ay idadagdag po natin sa mga ibibigay po natin sa barangay. Ang best dress po na napili ngayong araw na ito ay walang iba kundi si Shera Valenciano. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo ngayon ay nasa ilang simbang gabi. Apat na simbang gabi na. At natutuwa kami na tayo ay lagi pa rin nagkakatipon-tipon. Miski na umuulan, meron pa rin pong tao sa labas. Okay, nakapakinig kayo no, ng ating mga pagbasa, sa unang pagbasa at saka sa Ebanghelyo. May kahalintulad, di po ba? Nagkahalintulad. Doon sa unang pagbasa, sino yung asawa ni Manoah? Hindi nyo alam, no? Kasi wala namang sinabi doon. Basta asawa ni Manoah, hindi nagkakaanak. Pero siya ay biniyayaan ng Panginoon at si Manoah at ang kanyang asawa ay nagkaanak. Sino ang pangalan ng anak? Si Samson. Siya ang magliligtas sa mga Israelita sa mga Pilisteo. Nung dumating ngayon sa bagong tipan, meron ding mag-asawa na walang anak di ba? Pero biniyayaan. Sino yung babae? Si Elizabeth. Biniyayaan siya na magkaroon ng anak. Si Juan. Si Juan na naliwanag. Di ba? Isa pangalawang simbang gabi ba yun? Si Juan naliwanag na kumikinang na talagang magpapasimula, magpapakilala, talagang precursor ng ating manunubos, Jesus Christ. Ang tanong, siyempre pagka may nanay, may tatay, may anak, di ba? Doon sa pagbasa natin sa Ebanghelyo, sino ang tatay ni Juan? Sino po? Yung nagtaas po ng kamay doon. Halipo kayo dito. Halipo kayo dito. Halipo kayo dito. Sino po ang tatay ni Juan? Halipo kayo dito. Sino ang tatay ni Juan? Dapat kompleto. Sino ang tatay ni Juan? Halipo kayo. Ano po ang pangalan? Ang pangalan nyo, Zacarias. Ano ba ang pangalan nyo? Joan po. Maganda yung pangalan. Joan po. Ano nyo po si Grace po? Ano po apelido? Cardenio. Panapakan po natin siya. Tama po. Ang tatay ni Juan ay si Zacarias. Tama, panapakan natin. Panapakan po natin siya. Ano po apelido ni Zacarias? Wala po nakasulat doon, ano? Okay. Panapakan po natin si ate. At ito po ang iyong pang-breakfast. Tama po, si Zacarias. Ano po? So, meron tayong mga pagninilay. Napasimulan natin pag hindi na pag-asa. Pag-asa.
pag-asa. Aba, si Manoah, hindi nawalan ng pag-asa. Yung mag-asawang si Zacarias sa Elizabeth, hindi nawalan ng pag-asa. Ngunit may kaakibat yung pag-asa na yan. Maghihintay. Maghihintay sa panahon ng ating Panginoon. Ano po? Ang kaakibat sa pag-asa, tayo pong lahat, ano? Ano po? Ano po? Kasi kung hindi ka naghihintay, wala kang pag-asa. Di po ba? So, maraming salamat po. Makita-kita po ulit tayo bukas. At Merry Christmas. Thank you very much. Magsitayo po ang lahat. Paalala din po sa tuwing komunyon, yung nag-spray ng alcohol at saka yung kamay na nasprayhan, sana patuyuin ninyo. Bakit? Baka magkasakit kayo. Una, baka magkasakit kayo. Pangalawa, huwag niyong isanitize si Kristo. No? Ang kamay lang po natin, kaya dapat patuyuin bago tumanggap. Kasi napapansin ko dito, no, basang-basa, no? Hindi naman pwede sa bunganga, sa kamay, wala ka nang ilagay, no? Kaya sana, no, bukas patuyuin ninyo ang inyong kamay bago. Hindi ko kayo bibigyan sa tuwing hindi tuyo ang inyong kamay. Okay? Sumayin niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tapos mo ay sinabi, tayo ay nagsabi ng magagandang ibig dahil sa Diyos ay pag-ibig ng si Kristo'y isilang may tatlong ng sigalang para ng sisahat ay nagsipagan mo ng tangigalan. Bago ito magbating buhay, kahit bayat tayo ay magsiabi ang araw ay sinabi ng sambal na tulad ng langit. Tayo ay magpahalas at isindi ng kinuntaran. Mga kampana ng sibat, mga kalipas mo ay magbibigyan. Bago ay magpagod ng bagong buhay, ay aking bayan. Tayo ay magsiabi, pagkakamutay tahimik, ang araw ay sumabi, ang sambal na tulad ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sabi ng kinangaral, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magtigaya. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya.